Mukhang lumalabas po na talagang masama ang loob ni Mark sa kanyang ina na si Jocelyn. Isa-isahin natin ang lahat ng yan para magkaunawaan kayo ng mama mo. Kailan nagsimula itong galit o sama ng loob mo sa kanya? Siguro po, nung bumalik po ako ng first year, nung Okay. nakita niya po yung grades ko na siguro po mabababa, Anong madalas na sinasabi niya sa'yo? Pag Sabi niya- bumababa ang grades mo? wala, minumura niya po. Sabi niya sinasabi, huwag ka na kaya mag-aral, magtrabaho ka na lang. Ginaganon niya ako. Anong pakiramdam mo nung sinasabi niya yun? Yun na, siyempre po, na ano rin, gagalit. Imbis na, ano pa, makapag-aral pa ako, parang napanginahanap po ako ng loob mag-aral. Tapos hindi po siya kontento na makapasa ako. Kahit pumasa na po, sa mababa pa rin, hindi pa rin po siya kontento. Eh wala po akong magagawa, yun lang po kaya ko talaga eh. Sinabi mo rin na sinasaktan ka. Paano kang sinasaktan? Pinapalo? Sinisinturon? Hindi po, inahampas niya po ako, kahit saan po ako tamaan. Sa may- Nahampas ka? Kahit ano po mga dampot niya pamalo, ihampas niya po sa akin. Okay. Kahit po sa loob ng bahay, kahit sa labas, ginagawa niya. Pero gaano katotoo, Mark, na umabot sa punto? Sabi nga ni Annabel at saka ni Rowena, naririnig kayo nag-aaway madaling araw, sinasagot mo na ang nanay mo. Paano po kayo mag-aaway niyan eh? Hindi nga po ako umuwi sa bahay ito, sa tita ko umuwi eh. Ay, nako! Paano mo narinig ito? Paano mo nalaman? Sandali lang, Annabel, Rowena. Gabi-gabi, tenga mo, nasa dingding, oh. Kasi unang nag-anak ko sa'yo, dahil ginagawa mo, minamahal. At saka yan, hindi ko sinasaktan yan. Bakit Hindi ako anak mo nananakit sa naglalabas sa amin? Naghuhugas tingnan ng mo. plato! Tingnan mo, buti nga, buti nga sa inyo. Sa yan! Sa amin ba, nakakatilo siya? Wala akong narinig Buti nga sa sa inyo anak mo. nakakapaglaba yan. Ako, gugustuhin ko yan ba, magbulag na naglalabas kalakin? ka? Malalamunin ko! Pero diretsa ang tanong, Aling Jocelyn, nakakaalila eh. sinabi po ni Mark sa amin, sa research team namin, na isa daw po sa kinasasama ng loob niya. Na ako naman, pakiramdam ko, hindi naman din dapat sumama ang loob mo doon dahil nga lumalabas, ikaw ang panganay, ikaw ang inaasahan, pinaglalaban niyo daw sa lahat. Lahat Ako, ng ma'am. damit. Hindi yan, ma'am, kasi ma'am, pag Sabado, pag Sabado tsaka Linggo, ma'am, sabi namin, maglaba kayo ng uniform nyo lang. Mhm. Tingnan mo dyan, ha? Sinusumbat mo ang paglalaba mo sa amin, ha? Magulang mo kami, pero lalaba ka sa kanila. Naglalaba ka. Hindi yan nagsabi sa'yo. Hindi yan nagsabi sa'yo. Sinabi ko na naglalaba ka sa kanila. Uniform lang. Uniform mo lang. Ha? Aling Joy, sandali lang. Mark, anong dahilan? Bakit naglalaba ka sa Eh, kanila? parang ano ko na lang po, yung paikisama na lang po, ayun na naman po ginagawa ko eh. Pag nagano po, pag wala na po ako masot, dinadami ko na lang po yung mga damit ng anak niya. Yun lang po, tapos yung mga damit ko, Kumaga, nagkukusa ka naman. Okay. kukusa na lang po ako. Bakit kay Tita Joy mo sumusunod ka, kay mama mo hindi? Yon, ang gusto kong malaman. Hindi, siyempre, sino ba naman pong susunod na may utos na, may dagok pa. Tapik lang ginagawa ko sa'yo. Huwag mong sasabihin. Tapik, pag matigas ang ulo, hindi naman. Pero ang pananakit, iba ang pananakit na napapasakan ka. Lalaki ka, panganay ka eh. Ano ka, bakla? Nay, Ate Jocelyn, naku. Nabasa ko yan sa isang libro din. Huwag na huwag niyong sasabihin ng anak niyo na ano ka, bakla? At huwag na huwag niyo rin sasabihin sa anak niyong lalaking, huwag kang umiyak. Ano ka, bakla? Hindi. Lahat ng tao pwedeng umiyak. Kay lalaki o babae. Uulitin ko ulit, Aling Jocelyn, makapangyarihan ang bawat salitang lumalabas sa ating mga bibig. Mahirap po talaga maging isang ina, mga kasawsawan, at talagang wala namang ina na may gusto na mapariwara ang kanyang anak. Madalas nating naririnig yan. At hindi rin naman din tama na ang isang anak ay lumaban, sumagot, at iparating ang kanyang damdamin sa kanyang ina sa maling paraan. Gusto namin pong tulungan si Mark at si Aling Jocelyn. Kaya nga po, sa tulong ng aming trio tagapayo, Aling Jocelyn, nananalangin po kaming lahat dito na sana po mas maging bukas ang puso't isipan ninyo na pakinggan mabuti ang mga payo po na ibibigay ni na attorney, doktora at ni Father. Nakikita mong ang nanay mo ay hindi makatao. Ang trato Pero ganyan sa'yo. kapayat niya. Hindi ka, magpakita kang tao. Oh. Gaano man kasama ang magulang,
Sabi nga, hindi sapat yun upang maging suwail naman ang anak sa magulang. Kung masyadong Yan maramdamin, naman, Mark, diba? mas marami pang mga mapapait na karanasan na pwedeng mangyari sa buhay mo. Kasi ito, kung nahihirapan ka dito, hindi lang nanay mo may kasalanan dito, bahagi ka ng kasalanan na to. Mas naliwanagan na po ba, Attorney Ben, si Mark sa mga responsibilidad niya bilang anak ni Aling Jocelyn po? Marahil Chang ay mas naunawaan na ngayon ni Mark ang kinalalagyan niya bilang siya isang anak. At narinig ko kanina, Chang, ay parang gusto nitong si Mark na maging pulis. Oo. Ang pagiging pulis, ito'y protektor ng karapatan ng mamamayan. Kaya't kung ito ang ninanais na tahaking ambisyon ni Mark, ngayon pa lang dapat ay may pakita niya na karapat dapat siya sa napakaselang profesyon na ito, Tiangami. Kaya't kinakailangan baguhin niya todo-todo ang kanyang pagkatao. Ang pag-inom sa murang gulang niya dapat hindi na niya ito gawin. At magiging katulong dapat ito ng nitong mga magulang sa kalagayan ni Ate Jocelyn, na kung ito ang ambisyon ng inyong anak, kayo man ay dapat makita niya na hindi lamang sinusuportahan niyo siya sa kanyang adhikain, sa kanyang layunin sa buhay, kundi nandun na ipapakita nating responsable tayong magulang sa ating mga anak. So kung meron tayong pagkukulang na nakikita sa ating mga sarili, baguhin natin upang sa gayon, huwag tayong ekangay mapulaan ng ating mga anak. Yun lamang. Salamat po, Attorney Ben Acosta. Dr. Camille, alam naman natin na mahirap talaga maging isang ina at nararamdaman din natin yung sakit at sama ng loob ni Aling Jocelyn na nakikita niyang nagkakaganyan ang kanyang anak. Marahil lang din talaga ay na parang nagkakaroon na siya ng frustration kaya hindi sila magkaintindihan na mag-ina eh. Totoo yan, Chang. Alam niyo, bilang isang magulang, dapat ma-realize natin na may mga pagkakamali tayo eh. Kumisan pag nag-uusap nga tayo sa counseling na gano'n, bakit hirap na kausapin ng mga magulang? Dahil palagi magrarason ang mga magulang na, hindi po, kagagawa niya yan. Hindi po, tinutulungan namin yan. Never na nare-realize na magulang na may pagkakamali sila. Pero kung tayo bilang magulang at responsibilidad natin na mapabuti ang ating mga anak, mismo titignan natin, siguro nga nagkamali ako sa ganito. Siguro nga nasobrahan ako, puro pera lang ang binibigay namin. Nakalimutan namin na kailangan din ng kalinga namin bilang mga magulang. At isa pa, alam niyo, nakikita ko nga dito, yung tinatawag nating flooding, binabaha niyo siya ng mga emosyon na mali. Binibigyan niyo siya kasi alam niyo po, napakahirap po pag sinabi niyo na nagsiselos, na nararamdaman niyo yung selos, at hindi man po, akala niyo inggit yun, pero napakahirap para sa isang bata na makaramdam ng selos, lalo na sabihin niyo na, buti pa yung kapatid mo, buti pa sila, ganyan, ikaw ganyan. Napakasakit po para sa isang bata yon dahil once na ganon, parang sinabi niyo na rin na, Nay, huwag na lang kaya ako maging anak niyo dahil kasi parang ang tingin niyo sa akin hindi anak. Dahil nahihirapan ako kung paano ma-meet yung standards. Pwede naman nating ibabaan natin yung ating expectations. Buti nga may ambisyon Pag hindi po nagkaroon ng ambisyon na isang bata, mas malaki po ang ating problema. Kasi ibig sabihin, hindi na po natin natulungan yung bata, ayaw na niya. Masyado nang na-stop yung kanyang imahe sa sarili niya na ang baba-baba na po ng tingin. Pero ito ay may pagkakataon na maiayos dahil kasi pinapakita ni Mark na kaya pa rin niya magpakumbaba, kaya pa rin po niyang dahil alam niya, magulang kayo, alam niya may pagmamahal. At yun na magbaban sa inyo para maging maayos ang inyong pagsasama bilang isang ina at anak. Yun lang po. Salamat po, Dr. Camille. Alam naman natin, Father, na palagi itong sinasabi na igalang ang iyong mga magulang. Bigyan ng